Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. And it's good to tapos na pong kalahati ng taon. And we have left July, which is very important in my life because I just turned 62. Okay, so attorney, welcome to the Wisdom Club or the Senior Citizens Club. Anyway, so nandito po tayo. We have been reading in the book of Revelation. Now, why are we reading on the book of Revelation? I hope you can see it there. But blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. For what? The time is at hand. Hindi ba? Tingin ko, you will all agree with me that the time is at hand. Na malapit na dahil nakikita natin ang senyales. Kaya nga sabi ko, napakahirap siguro nung first century maintindihan ng Revelation kasi wala pa yung mga talagang very vague. Pero ngayon, nakikita na natin kaya the time is at hand. We have been talking about the different churches in Revelation. Hindi ba? So, nagsimula tayo. Hello? Am I in? Hello? Nagsimula sa Ephesus, then Smyrna, Pergamos, Thyatira, nandito tayo ngayon sa Sardis. So it is like a clockwise. This is the modern day Turkey. Okay? So, paganon tayo. That's what we've been talking about. As we have also talked about, as we have talked about also, we are now living on the church age. Ito po yung church age. Ito yung resurrection ni Christ. Ito yung rapture. Ito yung nagsimula ang churches. Nagsimula. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis. Ito pinag-aaralan natin ngayon. We are now living on the church of Laodicea. Such that, Lord willing, Missions Conference, September na, Pastor. So, Lord willing, this is August, October, November, Laodicea, and then after that, rapture na. Oh, hindi naman kayo natatakot, di ba? In fact, we are joyfully awaiting for the rapture. In fact, even before we finish Sardis, maaring rapture na. Okay. Now, I would like to invite all of you to please stand up. And we will be reading Revelation 3, 1 to 6. Revelation 3, 1 to 6. If you're already there, please say amen. All right. May tatlong nag-amen. Hindi, biro lang. Revelation 3, 1 to 6. I will read it and please follow it with your eyes. And unto the angel of the church in Sardis write, These things saith he that hath the seven spirits of God, and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead. Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Thou hast a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Let's pray. Almighty Father, we thank you so much, Lord, for thy goodness. We thank thee, Father, for even before you created this world, you have already a plan. Thank you, Father, for yours is the universe, and all the fullness thereof, Father, is yours. Thank you, Lord, for you alone deserve
our worship, and you alone should be glorified. Thank you, Lord Jesus Christ, for your sacrifice on this earth that we may be able to come to the Father through you. And thank you for there is no other way for us to go into the Father except you, Lord Jesus Christ. Thank you very much, Lord, for your love. And Holy Spirit, I pray that thou would fill us again with your Holy Spirit, that we may be able to have circumcised ears, that we may be able to understand your message, that we may be able to put it into our lives, Lord. Father, we look forward, and as we study thy word, deal with us individually and whatever needs we have, and we glorify thee in everything. We ask all of this in Jesus Christ's name. Amen. So you may sit down. So ang title po ng ating message ngayon, the title of our message is Sardis, the Living Dead Church. The Living Dead Church. In Revelation 3:1, it says, "And unto the angel of the church in Sardis write, These things saith he that the seven spirits of God and seven stars, I know thy works. Thou hast a name, that thou livest, and art dead." Let's look at the word angel. We have said before, when we started Revelation, that angel is ito po ay isang Greek word na nanggaling ito sa salitang agelos. Okay, agelos. The context ng salitang messenger dito ay hindi yung mga angel sa kalangitan. Hindi. Because alam naman natin that heavenly angels cannot be leaders of the church. Nandun na po tayo, si Pastor Gilbert, mukhang angel. Pero, hindi yung mga angel na yan. But, Pastor Gilbert is the angel of this church because he's the one leading, and we are under him in terms of governance and the growth of this church. These things saith he. These things. Who is the he? The he is Jesus Christ. So, we know very well that Revelation is uncovering, Revelation is exposing, Revelation is when Jesus Christ shows His full glory. Minention po rito, seven spirits of God. What is this seven spirits of God? Akala ko ba Trinity lang? Bakit meron seven spirits? No, there's Trinity, but ito po pinapakita the fullness of the Holy Spirit. The seven ministries of the Holy Spirit, which are, and can be seen in Isaiah. "And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse," and this is Jesus Christ, "and a branch shall grow out of his roots, and the Spirit of the Lord," one, Spirit of the Lord, bilangin natin ha, "shall rest upon him, the Spirit of wisdom," Spirit of wisdom, dalawa, "and understanding," Spirit of understanding, "the Spirit of counsel," the Spirit of might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. These are the seven full ministries of the Holy Spirit. It is not, there are seven Holy Spirits, but ito po yung kabuuan ng binibigay ng Holy Spirit sa atin. Makakaisip ba kayo ng isang problema ninyo, isang difficulty ninyo na hindi matutulungan ng Holy Spirit? Wala akong maisip. Wala akong maisip. Dahil nandyan lahat ang issues ng buhay. Now, by far, the Church of Sardis is the first church without any commendation. Naalala natin, sa Ephesus, "I know thy works, you are faithful." Naalala natin, Smyrna, "I know thy works, persecuted kayo and you are faithful." Sa Pergamum, sinabi, "You are faithful." Sa Thyatira, "You are faithful." But for the first time, Jesus Christ did not give any commendation to a church. It is now different in the Church of Sardis. Nothing good has been said or mentioned. But we will see later that even if there seems to be nothing good, this pertains to the majority. Ang kabuuan, nothing good, pero meron pa rin mga konti na pwedeng masasabi ng Panginoon na maganda. Mapapansin din natin na ang book of Sardis
ang letter to Sardis, ito ang kauna-unahan ng Panginoon, ng si Yesu Cristo, binanggit ng Holy Spirit. Hindi ba? This is the first time that the Holy Spirit is mentioned in a book, in a letter to the churches. Now, ano ang sinasabi sa kanila? I know thy works, that thou hast a name that livest and art dead. It is just again refreshing that the Lord knows what we are doing. The Lord knows the things that we are doing good, that the Lord also knows what we are doing bad. But in here, the context is, I know of thy works. Okay? Now, this is the same again salutation sa mga previous churches. Matthew Henry, yung pong one of the commentators of the Bible, extensive comments, believes that the church of Sardis was actually planted by Apostle John. Pwede, kasi magkakalapit naman sila eh. So si John daw ang nag-establish ng church. Although others, sabi nila, ang nagpasimula ng church sa Sardis ay si Paul. But it doesn't matter. What we know is there is a church. Now, for those who are taking notes, the message for today will be divided into 3 major points. The first is the changes in the church. Changes, ano ang nagbago sa church, and then the warning to the church, and then the third is individual call to the members of the church of Sardis. The warning, the changes, the warning, and the call. Let's go to the first. The changes within the church. Revelation 3:1 says, "Thou hast a name, and thou livest and art dead." Alam natin from this statement that this church, dati, nung araw, ay isang buhay na church. Alam natin na it used to be a vibrant, it used to be a very active church. Used to be, God has been glorified in this church. Kung binuo mo ang sentence, makikita mo ang problema. Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments. So, thou hast a name, yan pala, that thou livest but art dead. Kilala ang church na buhay, at ang alam din nila, buhay sila. Ang alam din nila, alive sila. Ang alam din nila, active sila for the Lord. But what did the Lord say? You're dead. So this is a living for them, but for God, they are dead. Therefore, somewhere along the way, something happened. Hindi ho ba? Kailangan natin malaman, bakit from an alive, bakit namatay? O ang tingin ng Panginoon sa kanila dead. Now, if you look at this, if you go now to the Revelation 3:4, thou hast a few names. Meron pa naman daw mga kukonting naiwan sa church na matapat. Oh, so consolation. However, the majority used to be a faithful church, but now, only a handful are faithful. Ang ibig sabihin, mas madami ang matapat dati. Ngayon, minority na, kukunti na lang. This is the first time that Jesus Christ mentions the Holy Spirit into the introduction of the church. First time, ginamit 7 spirits. Why? Well, it is a church. Why? Because when the Sardis church started, it was controlled by the Holy Spirit, but not anymore. And Sardis church ay isang larawan ng maliwanag na church. Tingin ko nga, sabi ko, baka puro LED yon. Puro LED. Tsaka yung mga neon lights na talagang maliwanag, na mag-attract talaga. Meron tayong narinig ng mga preaching na church na maliwanag at nag-attract ng mga tao. So it used to be, maaaring LED, pero wala pang LED nun. Ano kayang gamit? Huwag natin isipin. Anyway,
Sa mga naunang sulat ng Panginoon sa ibang churches, maganda ang pananampalataya. Ngunit sa Sardis, wala nang pagpupuri ang Panginoon maliban sa kakaunting mananampalataya, few people who have not soiled their garments. Pero, pag sinabing few people, hindi pa rin commendation yun. Hindi ko nga alam kung anong gagamitin kong term eh. Ito ba ay pangungutya? O ito ba ay isang challenge? O ito ba ay isang pinapakita ang problema? So, hindi ito commendation. Maaring panghihinayang, hindi ho ba? Now, let's reflect. Tanungin natin ang mga sarili natin. Paano ba tinitignan ng Panginoon ang GLBC? Alive or dead? Answer it in your minds. Paano ba tinitignan ng Panginoon ngayon ang ating individual spiritual conditions? Do we think we are alive? But actually, the Lord is saying, no, you are dead. Now, Revelation 2 and 3 is actually a continuous story of significant changes in the doctrines, in the beliefs, and in the practices of the church. Tuloy-tuloy po ang storya. Kaya napakagandang pag-aralan. Itong iba-ibang churches na to. At makikita natin, as to the church history, okay, there is gradual, we will see later that there is gradual depreciation of the church. Gradual depreciation of the faith of the church. Now, for first-time listeners, I would like to define that church means group of believers who have accepted Christ and are one. So this is church. Tayo, yes, this is the physical building. Praise God for this. This is the physical church, but we are the church, the people that compose the church. Grupo ng mananampalataya. Now, I will have to be very slow with this. This is Jesus Christ during the time of, yung makita na, mahirap. This is Jesus Christ. Jesus Christ established the church. We know that. Siya ang nagturo, upon this rock I will build my church. It is Jesus Christ. Nung first century, nagkaroon po ng mga mananampalataya. Itong yellow. Sila yung mga mananampalataya. Siyempre, hindi naman lahat. Meron yung mga hindi naniniwala kay Kristo. We will call them, they are the green arrow. The yellow arrow are the believers or the church. Ang naging problema ng first century church, sinabi, I know thy works. Sinabi, you have forgotten your first love. So yun ang naging problema ng first century church. Dumami sila pero they were doing it for the sake of doing it. Dumaan po ang panahon, nag-persist pa rin yung mga Christians, dumaan ang panahon. Tapos, ito na ngayon ang the Church of Smyrna. The Church of Smyrna. And we have seen before that during the Church of Smyrna, walang sinabing hindi maganda ang Panginoon. In fact, kinonsol nga niya sila. Sinabi, pahihirapan kayo. Puro papuri ang binigyan ng Panginoon sa Church of Smyrna. Habang dumadaan ang panahon, ito tuloy-tuloy pa rin yung mga hindi mananampalataya. Habang dumadaan ang panahon, tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang practices. Habang dumadaan ang panahon, hindi sila nagbabago. Okay? Ngayon, ano naman nangyayari sa church? During the 3rd to the 6th century, ito na yung time ng Pergamos. Pergamos church na to. What happened during the 3rd to the 5th century? Dumating na po, merong sabi dun, pag-usapan, we have talked about this before, that during the time of Pergamos, there are people who already believed that and agreed with the doctrine of Balaam and Nicolaitanes. Let's review. What is their doctrine? Their doctrine is compromise. Meron mga nagtaong nagsabing, okay lang naman siguro pag manampalataya tayo kay Jesus Christ, tapos manampalataya pa rin tayo sa Roman gods. Nag-iisip na yung mga tao ng mga ganon. During the 3rd century. And because of this,
there were now people who were thinking that way. They were slowly being dragged away from the real church. Such that, andito na sila. Ang nangyari na, naghalo na ngayon ang paniniwala sa Biblia at paniniwala sa mga pagan gods. Naghalo na. Siyempre ito ngayon, dumaki kasi may mga nahatak siya na mga galing dito. Okay? Galing dito. Dumaan ang panahon. Sa Church of Thyatira, nang pinag-usapan natin in July, dumating ang Jezebel. Si Jezebel ay isang prophetess na nagtuturo na, okay, may trabaho kayo, ang trabaho ninyo doon sa mga metallurgy, ang Diyos nila ron, si Apollo, okay lang kung umattend kayo, sumamba kayo kay Apollo, total, sumasamba naman kayo kay Jesus Christ. Tumindi na. Ang tawag dito, spiritual fornication. It is not only Jesus Christ this time, but they have already included the other pagan gods. Yan ang tinuturo ni Jezebel. During that time, kung nauna, yung mga tao nag-iisip lang, eto, sumasali na sila. At, yun na, naging paniniwala na nila. Etong mga to, sumama na sila doon sa katuruan na okay lang, magsama ang Bible tsaka hindi Bible, okay lang. Sila na yon. Habang dumaan ang panahon, something happened along the way. Nagkaroon po ng mga tao, questionan nila itong doktrinang ito. Questionan nila. And then, this is now the time of Sardis, yung pinag-aaralan natin. These are the Protestants. The Protestants now, sabi nila, sandali, hindi tama lahat ng sinasabi ninyo. Nagkaroon na ng Protestants. This is just a general overview. Therefore, they developed and went back to the traditional biblical process or traditional biblical doctrine. Okay? Pero sinabi kanina, bakit lumiit ito? Why did this become small? Why? Because what we read, there are few people. Konti na lang ang naiwan sa tunay na pananampalataya. Bakit? Nahatak na sila rito eh. But in the Church of Sardis, few people na lang. But there is this Reformation that are already called Protestants. And then process went on. This, we will talk when we talk about the next church, Philadelphia, Lord willing. And then after this, Laodicea, rapture talaga kasi tapos na. Anyway, so, yun pa ang mga nangyayari sa church history. Okay? Now, Thyatira has been known as the Dark Ages. Well, I would understand. Bakit? Ang dami na ang umaalis sa tunay na pananampalataya at dumadami na dito. Kaya ang tawag po dyan, it's the Dark Ages. Okay? Now, kung sa Pergamos, merong konting naniniwala. Pagdating sa Thyatira, mas marami na sila. Pagdating sa Sardis, kukunti na lang sila. Okay? Can you just see how the church moved in time? In Thyatira, Pergamos, naniniwala. In Jezebel, nakinig ng katuruan. Pagdating sa Sardis, kasama na sila. Well, they became tolerant to sin. Just like nowadays, hindi ho ba? The church has been tolerating so many things. Not to mention, there are churches right now who used to be very good, but has already accepted same-sex marriage. There are many churches nowadays that is already tolerating the practices and beliefs of LGBTQ. So, is this something new? No. There is really deterioration. By God's grace, He used this time of Sardis
He used this time of Sardis so that people will wake up and we shall call them Protestants. Okay? Ito po is the church history. Okay? I-compare naman natin ang church history side by side to world history. Okay? Historia na ako ngayon. Historia na historia. Hindi. Historia na tayo ngayon. Okay? That persisted to be the Roman Catholic Church, and these are the both again. I-compare na natin ngayon ang church history and world history. During the time of Jesus Christ, ang panuno ng Rome ay si Emperor Tiberius Julius Caesar Augustus. Tiberius Julius Caesar Augustus was the emperor when Christ was crucified and during the Pentecost. Okay? Why? Kasi nung 63 BC nilusob ng Rome ang Israel, kaya ang Israel nasa ilalim ng Rome. Now, dito sa panahong ito, sa panahong yan, ang religion ng Rome at kanilang probinsya, polytheism. Marami. Di ba? Nakita natin in the past, Zeus, sino ba? Apollos, Artemis, di ba? They were practicing polytheism. Okay? Now, however, this was the time wherein there is massive spread of Christianity as apostles got out during the Pentecost and went to the different parts of the world to preach the gospel. After the death of, bago ako pumunta doon, sinulatan po ng isang Christian ang churches in Antioch at ginamit niyang salitang Catholic Church. Catholic Church. Wala pang Roman Catholics, ha? Ginamit na ang salitang Catholic Church sa Antioch. Why? Because Catholic means universal church. Catholic means these are the group of believers in different places, different congregations. Lahat yan tawag Catholic Church. Ginamit ang salitang Catholic Church. Habang dumaan ang panahon, yung mga Romans, bilib na bilib sila sa kanilang hari na si Julius Caesar Augustus. Sabi nila, mga parekoy, gawa tayo ng bagong religion. Bigyan natin ng honor si Boss Jules. They came up with emperor worship. Sabi, magaling na itong si Boss Jules. Sambahin natin. Gumawa sila ng emperor worship. Yung emperor worship na to, nung una, yung mga Hudyo exempted. Okay, you may not follow emperor worship. Kasi lumang relihiyon na kayo. May mga Kristiyano na. Sabi ng mga Romans, okay, Christians, sekta lang naman kayo ng Judaism eh. Branch lang na kayo maliit. Sige, exempted na rin kayo. It was good. However, as time went along, nakita nila na ang buhay ng mga Hudyo, at buhay ng mga Kristiyano magkaiba. Magkaiba. Therefore, sabi nila, ibang religion na to, new religion na. Kung new religion kayo, hindi na kayo exempted. Dapat pag emperor worship na kayo. Pag hindi kayo nag-emperor worship, you are considered criminals. Ang kailangan lang nilang gawin, once a year, pupunta sila sa temple ng emperor, sasabihin nila, Caesar is Lord. But you know what? Ayaw nila. Ayaw nila. Ito po, yung time ng Smyrna, ito yung time nung napakaraming pinersecute ng mga Christians. Napakarami. Ang problema, namatay si Julius Caesar Augustus, 36 AD, sumunod si Nero. Si Nero may problema sa pag-iisip. Sinunog niya ang Rome. Tapos nung sinunog niya ang Rome, sabi, kasalanan ng mga Kristiyano. So, he burned Rome. The Christians were already being persecuted. Sinabi pa sila ang sumunod na Rome, lalo silang pinersecute. Kaya sinabi sa Book of Smyrna, 10 days you will be persecuted. Napag-usapan na natin yon.
yung napakaraming naging martir dahil sa kanilang pananampalataya. Habang dumaan po ang panahon, hindi naman ako mabilis, ano? Okay lang? Okay lang. Thank you, Pastor. Now, habang dumaan ang panahon, 3rd century, dumating na si Emperor Constantine the Great. Maybe for the Roman Catholics, he is the champion. Why? Because according to literature, he was the first emperor who converted to Christianity. Kaso sabi nila at his deathbed. Nag-convert siya sa Christianity kasi yung parents niya in-expose siya sa Christianity. Nag-convert siya sa Christianity dahil marami sa kanyang mga soldiers, Christians. Sabi, uy, nananalo pala ako dahil sa kanila. Kaya, ang ginawa ni Emperor Constantine the Great, ang ginawa niya, okay, from now on, Christians should not be persecuted. From now on, they are no longer criminals. We have to accept them as part of the society and they can already practice their religion. Wow! Ang galing ano? Napag-usapan natin, because of this, nagkaroon sa Pergamos, dumami na ang mga mananampalataya, pero ang problema, pumasok na rin ang doctrine of Balaam and Nicolaitanes. During this time, tatawagin natin yung religion ng Rome ay Catholic Church of Rome. Kasi pag magpabasa kayo, para bang pag sinabing Catholic, understood kagad na Roman Catholic eh. But what I'm just trying to show you is, the word Catholic has been used by Christians long before the Roman Catholics used the term Catholic. So, they were called Catholic Church of Rome. Noong pong 380 AD. Okay? So, nakita natin kanina, nandiyan na si Jezebel, dumami na ang naniniwala doon. Noong 380 AD, si Emperor Theodosius, ginawa na niyang official religion ang Rome. Ito, banda dito. Okay? Ginawa na niyang official religion ng Rome ay Catholic. Okay. During the 4th century, nagsimula na veneration to the saints and Mary. Bakit? Sabi ng Pope, sandali, maraming namatay dahil sa Christianity, maraming naging martyrs, therefore, i-worship natin sila. They were worshiping the Christian martyrs during the time of persecution. Kaya napakarami na ng rebulto. So sa susunod, pag pumunta kayo sa Roman Catholic Church, sabihin nyo, hindi masasamantala yung mga saints doon. Marami doon, mga pinatay because of their faith. But their faith was pure. It was pure Bible-based Christianity. So during this time, sinimulan na rin nilang i-venerate ang mga saints. Ano ba Tagalog na venerate, Pastor? Sambahin? Pwede na rin. Simulan na nilang sambahin pati si Mary. Ngayon, meron isa, si Pope Gregory. Sabi niya, sandali mga parikoy. Ako na lang yun. Si Mary, hindi natin pwede itapat sa mga saints. Nanay yan eh. So, she was born without the original sin. Na-twist na. Never in the Bible did they say that Mary had no original sin. Why? All have sinned. Hindi ba? So, sinabi, kakaiba siya, mas mataas siya kaysa sa mga saints. Etong panahon na to, dahil nga naging mas sikat na si Mary, lumabas na ang rosary. Sa mga katulad kong Katoliko dati, Roman Catholic dati, ano ba ang simula ng rosary? Holy Mary, Mother of God, hindi ba? Lumabas na ang rosary. At dahil binigyan ng napakataas na posisyon si Mary, nagkaroon na ng Immaculate Conception. Okay? Now, during this time, the Christians were worshiping Jesus Christ. What did they do? They just closed their eyes and prayed. But man is a visual person. Gumawa sila ng image ni Jesus Christ.
Yun na po yung nakikita ninyo ngayon na mahabang buhok, mahabang balbas, pero hindi natin alam kung siya talaga yon. Wala naman, ni description niya, wala eh. But they needed something to look at to pray to Jesus Christ. But wala tayo noon. Because God is a spirit and should be worshipped in spirit and truth. Hindi ba? So, lumabas yan. Now, ito din pang panahon nito, lumabas na yung mga, ang tawag doon, yung superstitious worship. Lumabas na ang mga relics. Alam niyo ba yung mga relics? Yung mga relics, ito yung mga, pag nagtago ka ng panyo ng isang santo, kahit nasingahan niya yun, suswertihin ka. Di ba? Mga gano'n, di ba? Yung medyas ni Irenaeus, kahit butas, pag meron ka nun, tatama ka sa loto. Wala pa loto nun. This is superstitious. Relics. Nagkaroon na ng mga relics. Noong mga time nito, kaya siguro ito, tinawag na Dark Ages. But, never did the real Christians practice those. Buti na lang. And then, noong 1570, during the time of Sardis, lumabas ang isang German. Sabi ng German, hindi tama to, bakit ako nag-indulgence? Bakit kailangan magbayad para mapatawad ang kasalanan? Bakit ko kailangan maghirap? Ginawa lahat ni Christ yun. So, he is one of those. Is he the leader of Reformation? Maybe he was, but he protested against the abuses of the Catholic Church of Rome. Nagprotesta siya, hindi tama yan. May mga sumunod. Sina John Knox, sina Calvin, sumunod sila. World history calls them as Protestants. Protestants. At this time, the Catholic Church of Rome changed their name to Roman Catholic Church to distinguish them from those who protested. If you did not protest, you're a Roman Catholic. But if you protested at sumunod ka kay Martin Luther, you are a Protestant. Now, ito pong mga 5 Protestants na to, pinalabas nila yung 5 sola. Alam niyo ba yung 5 sola? Okay? Sola in Scriptura. Only the Bible is the source of teaching. Tama ba yon? Tama. Sola fide. It's only through faith that man is saved. Tama ba yon? Tama, pinapaniwalaan natin. Sola gratia. It's only by God's grace that we are saved. Sola Christus, which is through Christ alone at wala nang iba makapunta sa langit. And then lastly, Soli Deo Gloria. Only to God be the glory. Wala nang iba. Not the saints, not anybody. Tama ba yon? Tama. Pinaniniwalaan ba natin yung 5 sola na yon? Pinaniniwalaan natin. Kaya nga, they were Protestants, but we share the same principles. Okay? In terms of the sola. However, meron pa rin kakaiba. Like, meron sa kanila, mga Protestants, mga Reformers, naniniwala pa rin, ginagawa pa rin nila yung infant baptism. Alam naman natin, ang biblical baptism is kapag nanampalataya ka, nagpabaptize ka, yun ang baptism. Hindi yung bata o baby. Kasi ang principle naman nila, mawawala doon yung original sin. But we know what we believe on. We will not talk about that. But they seem to be just like. I am not a judge. I'm not saying they're bad. But what I know is they came up with the 5 sola, which I, and I know you, fully agree with. These are the 5 sola. These are the changes in the church. Changes of deterioration and changes. Nagising sila, Reformation. Kaya ito. Changes
in the church, from many, konti na lang. Pero buti na lang, sa mga susunod na church, nagkaroon na ng missions, explosion. Ito na yon. Tayo na ang produkto nun. Pero, next preaching pa yon. Now, we have seen the changes in the church. Ito nga pala, ito. Ito na yung born-again Christianity. Ito, which came from here. Okay? Now, let's go to the second point. The warning of Jesus Christ to the church of Sardis. Di ba may warning? Nakita natin kanina. The history of Sardis. We have to first look at Sardis. Yung pong Sardis, the city of Sardis, was founded during the 12th century BC. 100 years before Christ was born. Okay? Ang pwesto po ng Sardis, nasa plateau. Alam niyo yung plateau? Yung parang kutsara? Hindi. Sardis is in a plateau. Ibig sabihin, mataas na lugar, pero patag. Nandito ang Sardis. Okay? Ang wall ng Sardis ay 1,000 feet above the plain kasi parte siya ng bundok. Matarik ito, matarik. Nandito ang Sardis. Ngayon dahil matarik ang gilid, pinapaniwalaan na ang Sardis hindi pwedeng lusubin. Bakit? Umaakit ka pa lang dito, pinapahana ka na. They were impenetrable. Now, sa baba po ng Sardis, sa ibang lugar, nandun naman yung Pectolus River. Doon sa Pectolus River, meron doon yung mga gold dust. Yung gold dust, ito yung ginagawang coins. Kaya Sardis was known to be the first city that came up with gold coins. Okay? Ganun kayaman ang Sardis. Sardis is equivalent to lifestyle. Sardis was equivalent to good life. Mayaman. Hindi pa nilulusob. Hindi ho ba? Noong panahon na yon, ang hari nila ay si Croesus. Si Croesus, meron siyang 7, he had 7 wise advisors. Out of the 7 wise advisors, one advisor said, Boss Croesus, yes, we are on a plateau. Yes, we are impenetrable. Pero sa tingin ko, dapat bantayin pa rin natin to. Pwede natin lusubin ito. Pwede tayong malusob dito. Sabi nung isa. Sabi ni Croesus, well, you're out of your mind. Hindi kailangan bantayan yan. So as time went on, dumating ang Persian army, led by Cyrus. Persian army was already, nasa baba na siya ng plain, andito ang Sardis. So sabi ni Croesus, nasa baba kayo, lumulusob pa lang kayo, iniisip nyo pa lang, pinapatayin na namin kayo. There's no problem. Ngayon, ang ginawa ni Cyrus, nagbigay siya ng premyo sa mga soldiers. Kung sino man sa inyo ang makakaisip kung paano lusubin niyang matarik na yan, may premyo. Meron kayong CD. Hindi, wala. Hindi CD. Si Brother James yun. Meron kayong premyo. So, isang sundalo, naupo doon, habang nakaupo siya, may nakita siya na isang Sardian soldier, nahulog yung helmet. Tinignan niya kung paano kukunin. Aba, may nakitang daanan. It's a secret passage na maliit. Bumaba, kinuha yung kanya helmet, tapos umakyat ulit. Yun! Sabi, yun na yun. So, kumita ng premyo, nagkaroon siya ng maraming CD. Biro lang yon. But, what they did was, the Persian army climbed that steep, narrow pathway up to the city of Sardis. Nung madami na sila, nilusob nila, bagsak ang Sardis. Galing, ano? And you know what? After 200 years, nangyari na naman yon. Nilusob na naman sila ng ibang nation through the same strategy, through the same passage. In other words, they never learned. The Lord said, be watchful
and strengthening the things which remain that are ready to die. Tingin ko, that are ready to die, yun yung mga nanghihina na. Hindi na nila alam kung ano nang talagang tama o mali. So therefore, be watchful. Upang ipakita na sinasakop na sila ng kasalanan, ang Sardine Church, nangyari sa history nila na sila ay sinakop dahil sa kanilang overconfidence. Many of the Christians who fell had the same attitude, feeling secure about their spiritual condition, that they are no longer watchful. They became overconfident of their spiritual condition. Merong isang famous preacher during the 70s. He fell, he committed sin, and then tinanong siya kung bakit nang ganon. Sabi niya, I love the Lord, but I fell into sin because I was not afraid of Him. He had overconfidence. Now, be watchful. That is the message to the Sardis church, and that is a message to us. Be watchful does not mean just be awake, gising ka lang. No. Be watchful means be awake to a sense of danger. Be watchful means wearing the armor of God. Diba? Yung ating armor, yung ating that is what being watchful means. Be in guard of spiritual decline. Adam and Eve, they were tempted and fell into sin. Why? Because they did not sense any danger. Wala namang problema. Prutas lang yan. David committed sin when he was not on guard. When he was on R&R, rest and recreation. Samson fell because of overconfidence that he is a Nazarite and therefore he cannot fall. They fell. Now, brothers and sisters, let us always continuously and not to be overconfident with our relationship with God. Be watchful of our spiritual condition. Kapag hindi natin binantayan, maaari tayong bumagsak sa kasalanan. Alam natin, pride preceded what? Destruction. Di ba? Tulad na nangyari sa Sardis. And everything would just start with just a very simple compromise. Let us be watchful together among ourselves. Tayo-tayo, bantayan natin ang bawat isa. Why? Because we are our brother's keeper. Mali yung sinabi ni Cain. Am I my brother's keeper? The answer is, yes, I am my brother's keeper. What does that mean? If we have brothers and sisters who are on the verge of spiritual death, kapag isang kapatid nanghihina or natitisod, tulungan natin sila. Nasaan na ba ngayon? Yung mga dating katabi ninyo, Nasaan namang kapatiran na yon na hindi natin nakakasama sa church? Pwede ba natin kumustahin? Malaman man lang kung ano nangyayari sa kanila. Pwede ba yon? Hanapin at sabihin man lang natin na we are here for them and we are praying for them. Napapanahon naman kapatid upang magkaroon tayo ng inventaryo at hanapin natin yung mga kasama at mga kapatid natin na wala dito. It's good if they are doing spiritually well, but it's terrible if not. We are our brother's keeper. The Bible said, things that remain which are ready to die, they might be the people who still remain but are ready to die. Maaaring meron sa atin dito, mga kapatiran ng hihina. This means, kahit papano, kahit on the verge of dying or spiritually dead na, meron pa rin pag-asa, di ba? There is still hope. There might be somebody here today, present or listening online. Kung ikaw, nagdududa ka kung ikaw ay nasa tamang daan. Nasa tamang daan ba ako? Tama ba itong sinusundan ko? Tama ba itong pananampalataya ko? Tama ba itong ginagawa ko? There might be somebody here today who needs a brother and a sister for encouragement.
There might be somebody here today who is in a very challenging situation, facing life's decisions. Hindi po madali ang life's decisions. Nalilito sila. There might be somebody else today that we need to reason together. Come, let us reason together and pray for your situation. We are our brother's keeper. Unless you identify that you are on the decline, you will not ask for help. Unless GLBC cares, we will never reach you. Now, let's go. Verse 4 said, Thou hast few names, nakita natin, few na lang, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, and they are worthy. Christians pa rin po. Kahit kukunti na sila, Christians pa rin. Kahit nanghihina, Christians pa rin. Kahit na malapit na mamatay, Christians pa rin. Pero meron yung mga malalakas pa rin, pero kukunti na lang sila. As the world and church history, this is the time of Sardis, about the late 15th century, na meron pa rin nananatili na mananampalataya. Ito, konti na lang noong time ng Sardis, nananatiling mananampalataya. Okay? Now, tatanong ko kayo ngayon, are Baptists called Protestants? Pag tinanong kita, ano religion mo? Baptist. Are you a Protestant? Nag-reflect ako dito kasi several months ago, tinanong ko na aking isang colleague, Sam, are you a Baptist? Are you a Protestant? So, your answer is no. Now, if you will look at this diagram, Protestants are those who protested against the Roman Catholic Church. Did you protest? No. Okay? Baptists or born-again Christians, our spiritual heritage traces back to the resurrection of Christ, traces back to the original doctrines of the church, which are found where? In the Bible. Sola Scriptura. Sola Scriptura tayo. Now, the principles of the Protestant reformers, yung mga 5 sola, is consistent with the doctrine of the born-again Christians. Yes? Yes, consistent with the doctrine of born-again Christians. But it does not mean that Baptists and born-again Christians are Protestants. Okay? We are not Protestants. I would like to ask you another question. If somebody asks you, are you a Catholic? Are you a Catholic? How many says I am a Catholic? Raise your hand. How many says I am not a Catholic? Raise your hand. Okay? You want to be very, very careful, right? It's okay. It's okay. Now, remember, Catholic was first used by a Christian, si Polycarp, to address the Christians in Antioch. Lumabas ang Catholic Church. Nagkaroon ng Roman Catholic Church during the time of Sardis. Okay? Now, my answer will be, I am a Catholic, which I belong to the Universal Church, but I am not a Roman Catholic. Napakaganda pong paraan ito para abutin natin yung mga Roman Catholics. Kasi, ang tingin nila sa atin, kakaiba tayo, kakaiba ka eh. Protestant ka eh, kakaiba ka eh. Pero sabihin mo, ano ka ba? Katoliko? Katoliko rin ako. O di, may ano na kayo? Mayroon na kayong connection. Uy, Katoliko rin ako. O tignan mo, sabi ng Katoliko, ganito daw. You must be born again. Hindi wala nang ano. I think these things, we have to talk about all of these things because the Lord is equipping us to do our job, which is to evangelize and to teach about Jesus Christ. Okay? Now,
Revelation verse 3 says, If therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come. If you do not stand on guard, brothers and sisters, with your faith, if you do not hold fast, and if nagkaroon ka ng pagkakasala at hindi ka nagrepent, Jesus Christ will come, not telling you when to judge you. We do not want that. Let's go to the third and final point. Individual call to members of the Church of Sardis. So kanina, church, ito individual call na. Revelation 3:2 says, Remember, tandaan nyo, alalahanin nyo, what thou hast received and heard. Remember the original teachings of Jesus Christ. Now let me ask you a question. Where will you find the original teachings of Jesus Christ? Where? In the Bible? Hindi ho ba? The point is, mga kapatid, hindi po masama na magbabasa tayo ng mga devotionals. Hindi masama. Nakakatulong yon. Hindi masama na magbabasa tayo ng daily bread. Nakakatulong yon. They help us grow. But kung iyan tulad ko sa pagkain, itong mga to parang instant. Kasi may mga opinion pa rin ng mga tao doon. The Bible said, Remember therefore what you have received and heard. And where do you get that? Here in the Bible. If you hear a preaching, well, okay, you listen. But you will have to, kailangan po pa rin tignan kung sang-ayon yung sinasabi niya sa Biblia. Kung nagsasalita ako rito, sa tingin niyo, mali ka, sabihin niyo sa akin. Di ba? Because that is going into the original, what you have heard and hear. Okay? We go back. 1 Thessalonians said, For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of man, but as it is the truth, the word of God, which effectually worketh also in your belief. For ye, brethren, became followers of the churches of God. So, let's go back to the basic. Time has moved unto the time of Sardis. Many of them did not go back to the basic. This is August 3. 3 ba ngayon? 2025. Brothers and sisters, let's go back to the basic. Revelation 3:4-5 said, ito na yung mga taong remained, not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Alam niyo po ba kung saan ito? Saan ba natin mababasa ang white garment? Mababasa natin yan. Those who did not compromise with the doctrine of Balaam and Nicolaitanes, those who did not believe Jezebel, those who remained with the church, those are the people that has not defiled their garments. Brothers and sisters in Christ, our spiritual lives can be likened to church history. In Revelation, there were times when we were doing things for the sake of doing it. Hindi ho ba? Punta ka ng church. Bakit? That's what you have to do. There were times, just like the Ephesian church. There were times when we were on fire with the Lord. Lahat ng tao, dedebatihin mo. Dahil si Kristo ang pinaniniwalaan mo. Just like the church of Smyrna. There were times when we compromised. Just like the doctrine of Balaam and the doctrine of Nicolaitanes in the church of Pergamos. And there were times we became materialistic, which came above our service to the Lord, just like the church of Thyatira. But let us examine ourselves, our present lives. If we seem to be alive, but are actually dead, just like Sardis. Kung tayo ay tulad nung ganito, let us make things right with the Lord today. Today, when you hear His word, listen to God and make things right. When He said there, walk with me,
This is the marriage supper of the Lamb. Hindi ho ba? Napag-usapan na natin yan. Yung marriage supper of the Lamb. Let us be glad. Revelation 19, 7-8, sabi, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife, this is the church, hath made herself ready, for her was granted and should be arrayed in fine linen, clean and white. Ito po ang suot natin during the marriage supper of the Lamb after the rapture. Habang ang mas maraming tao naghihirap sa tribulation. Kaibigan, kung hindi mo pa alam kung ikaw ay pupunta sa langit o sa impyerno kapag ikaw ay namatay, you know, I'm telling you the truth. Your name is not written in the book of life. Only those who have accepted that they are sinners and repented of their sin, only those who have accepted the finished work of Jesus Christ and made Jesus Christ as their king as the king of their lives will be written in the book of life. Would you accept Jesus Christ today so that the grace of God, sola gratia, be given unto you, that we can all stand in front of the glory of God when the time comes that He calls us? Revelation 3:5-6 says, He that overcometh, I will not blot his name out of the book of life. Ito na yung sinabi ko. In summary, brothers and sisters, we have seen that the church of Sardis deteriorated. Hindi po bigla, dahan-dahan. If you still belong to a group that has an adulterated belief, you need to be saved. You need to go back to the Bible, to where the original teaching comes from. This is the way of life. If nakasama ka na dun sa mga lumayo, confess and pray, because Jesus Christ will accept you back. I pray that we belong to the overcomers, clothed in fine linen. Our names will not be deleted out of the book of life, confessed by Jesus Christ as the Father through the Holy Spirit. Why? Let's go back to Revelation. Yung unang binasa natin, 1:3, because the time is at hand. If you are a Christian, if you are not a Christian, the worst is about to come. But if you are a Christian, the best is yet to come. Let's pray. Almighty Father, we thank you so much, Lord, for thy goodness. Thank you, Lord, for it is really a difficult material. It is really these are difficult issues and questions in life. But Father, you have made it very clear. We thank you for that you continually give us understanding, that through your Holy Spirit, we may live a life that is pleasing unto the Lord. We thank you, Lord, for you have shown us where we stand. And what we know is we stand with God, we stand with Jesus Christ through through the Holy Spirit. Father, I pray that if there be anybody who needs salvation, that this is the day that they be saved. And for each one of us, if we, Lord, is just like the church of Sardis, who are spiritually dead, I pray that thou would talk to us individually, that we may come to thee alive again. We ask all of this in Jesus Christ's name. Amen.